Back po sa inyong lahat. Ayan, back po sa ating mga guests. Ayan, saan na ba tayo na kanina? Saan tayo? Saan tayo nadapa? Tatlong dapa. Mabuti nagkabukol. Ibang bukol ang umusbong. Malambot kasi dinapaan. Ayan po ang aming mga guests ngayon ay talagang kalog-kalog. Ayan, ang dami-dami nating view. Parang nung nadapa, ang tiyan ang bumukol, hindi ang ulo. Yun na nga Ayan. Nakakabukol pala yung dapa na yan eh. Yes, actually, yes, dumako po tayo ngayon sa ating letter sender portion para po marami po tayong Marami makapagbigay ng payo. Sa ating sa ating mga maswerte po ang ating letter sender for tonight dahil marami pong magbibigay sa kanya ng payo. At ang mapalad po nating sender ay nasa Singapore po siya. Ayan. Basahin na natin yung yung kanyang sulat. Half-half tayo, ate. Sige, half-half. Sige, okay. Okay. Dear Ate Tina, Ate Louie, and Kuya Edmar. Si Kuya Edmar ay nawawala. Kuya Edmar, paramdam ka po. Kailangan ka namin. Sana po datnan kayo ng liham kong ito na nasa mabuting kalagayan 10 ng inyong mga kasamahan sa malaganap na programang Sealed with a Kiss sa Pinoy FM Radio Tokyo. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Susan ng Singapore. At Anselmo naman po ang asawa ko. Ba? 4 ang anak namin, 1 babae at 3 lalaki. Pawang mga nag-aaral sa Laguna sa pangangalaga ng mister ko. 10 taon na po akong namamasukan bilang kasambahay dito sa Singapore upang matulungan ang aking asawa sa mga gastusin pang araw-araw bukod pa sa pag-aaral ng aming mga anak. Ang idudulog ko po na agam-agam na aking kinatatakutan na laging naghahatid ng aking pagkabalisa sa sarili. Ganito ko po ipaliwanag nitong pagpasok ng taon 2016, kinausap po ako ng aking mister at sinabing nagbabalak na siyang mag-resign sa kanyang trabaho at sumubok na ibang trabahong mapasukan o kaya'y magbukas na lamang ng sariling negosyo. Saan na ba tayo? Wala na. Pumasok po agad sa isip ko na kung kailan naman lagpas na kami sa edad para maghanap ng bagong trabaho dahil tiyak ko na puro kabataan na ang makakasabayan. Medyo malabo, ilapit na lang natin. Makakasabayan sa aplikasyon pa lamang ay ganito pa ang magiging takbo ng isipan ng aking asawa. Wala naman po kaming malaking halaga na salapi upang gawin puhunan sa binabalak niyang itatayong sariling negosyo. Yan. Taon na po ang binilang ng mister ko sa kanyang trabaho bilang repair crew o maintenance ng kumpanya ng tubig sa Maynila. Pinakiusapan ko po ang aking asawa na magtiyaga na muna sa kanyang trabaho habang nag-aaral pa ang aming mga anak dahil hindi ko po gusto na mabitin o matigil sila sa pag-aaral. Hindi po kakayanin ng aking sinasahod ang aming gastusin. Pilit ko din pong tinatanong ang aking asawa kung bakit tinatamad na siyang mamasukan at kung may problema sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sagot po lagi ng mister ko ay nalulungkot na daw po siya sa aming mga anak dahil tuwing makalawa o lingguhan ang uwian sa aming bahay upang makasama ang mga bata. Nakakapagod na din daw ang araw-araw na uwian mula Laguna to Manila at Manila to Laguna. Ayan. Pilit ko pong kinakalma ang aking sarili na wag magalit sa aking mister dahil nakikita ko na parang kinakatamaran na niya ngayon ang obligasyon sa pamilya. Gusto ko ding unawain ang aking asawa pero alam kong wala na kaming malaking halaga ng salapi upang ipuhunan sa binabalak niyang itayong sariling negosyo. Tanging sahod ko at sahod niya ang
bumubuhay at sumasagot sa aming gastusin. Nagaguluhan na po talaga ako. Pagpayahan niyo po ako kung ano ang mabuti kong gawin para mahikayat ko ang aking asawa upang isipin niya munang mabuti ang kanyang balak. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Susan? Susan ng Singapore. Ayan. Okay. Atin pong napakinggan ang isa na naman pong letter sender mula sa ating mga tagapakinig, and siya po ay nangangamuhan ngayon sa Singapore at meron po tayong 2 guest ngayon at Sila magpapay.